Magandang hapon po sa inyong lahat. Hapon na po. Kung hindi po niyo ako naririnig, itaas niyo lang po ang inyong mga kamay para malalaman po ng mga, hindi daw ako naririnig. Yan. Ibig sabihin, i-adjust po nung nag-in charge ng ating monitor. Ano po? Kung hindi niyo ako naririnig. Ano po? Kung hindi niyo ako nakikita, ay imulat nyo lang ang inyong mga mata. Ano po? Ibig sabihin kayo natutulog na. Ano po? Habang nagdadasal po si Monsignor Bong kanina, parang gusto kong sabihin, wala na lang talk. Magdasal na lang si Monsignor Bong. Di ba, no? Nakaka-touch. Ano po? Ang napansin ko lang nung tinawag niya yung tumugtog kanina. Ano po? Monsi, nasa si Monsignor Bong? Hindi ho flute ang tawag doon, Monsi. Alam ko hindi flute yun. Ano po? Kung ano man yun, hindi yung flute. Ano po? Pasensya ka ako nakatayo ngayon dito. Ano? Anyway, we ask the grace in this afternoon that the Lord will speak not only in our mind but also in our hearts, that we may hear what we ought to hear, to see what we ought to see, that we might do what we ought to do in Jesus' name. Amen. Brothers and sisters, faith in the ordinariness of life. When you talk about ordinariness of life, it's about day-to-day living. Day-to-day living. You know, during lunch, I was talking to my brother. He just lost his L300, nakarnap, nakarnap sa tapat ng bahay. Nagising siya, wala na, And when you talk about faith in the ordinariness of life, you can say sometimes life is unfair, but God is always good. Sometimes life is unfair, but God is always good. Let us use two Bible passages from the Gospel of John, John 13:34-35, and allow me to read it. A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this all men will know that you are my disciples if you love one another. The second scripture passage is again from the Gospel of St. John, John 15:9-17. As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. If you obey my commands, you will remain in my love, just as I have obeyed my Father's command and remain in His love. If I have told you this, so that my joy may be in you, and that your joy may be complete. My command is this: love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, that He laid down His life for His friends. You are my friend if you do what I command. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I have learned from my Father, I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed you to go bear fruit, fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name. This is my command: love one another. Brothers and sisters, when we talk about faith
in the ordinariness of life, it entails two things. That is love and obedience. Love and obedience. Minsan nasabi ko na po ito. If you read from the book of Psalms, life is only 70, 80 for those who are strong. Ano po? Maiksi lang ang buhay. In the beginning of the Lenten season, an ash was put on your head, in your forehead, to remind you that life is short and death is certain. Life is short and death is certain. There are two phases of life, the rising and the setting. Rising and the setting. Pag kayo po ay 40 years old and below, you are in the rising moment of your life. If you are 41 and above, you are already in the setting part. Ano po? Or the sunset of your life. Ano po? By mere looking at your faces, I know who among you are already in the sunset of their lives. Hindi po ba, na? Ako po, 50 na ako. Alam ko, malapit na ako. Ano po, malapit na ako. Maka 80 man ako, maiksi na lang yung 30 years. Hindi po ba, no? Pag sinabi ni iba, ay, mahaba pa yan, Father, mahaba pa yan. Yung mga nagsasabi noon, nasa denial stage kayo. Ano po? Nasa denial stage. Maiksi na lang yun. Ano po? At dapat pinagpapasalamat yung kasi si Kristo, 30 years lang na nabuhay dito. So if you live more than 30 years, then you have a reason to be grateful. More grateful. Ano po? Pero kung malapit na po yung 50, yung mga 60 sa inyo, mas malapit na kayo. Oo, talaga naman. Lalong-lalo na yung mga 70. Ano pa pong balak ninyo? What I'm trying to say, maybe, I hope and I pray, you are not wasting your life. You are not wasting your life in pursuing something that you will not bring after you die. You came to this world naked, you will leave this world naked. You came to this world empty-handed, you will leave this world empty-handed. But how we live our lives in the ordinariness of it, whether you like it or not, will dictate where you are going to spend eternity. You will not decide where you are going to spend eternity the moment you die. No. Every day, we decide where we're going to spend eternity. And when we talk about love and obedience, it is not simply a set of things to do, but a relationship. Love must be founded in gratitude. Love must be founded in gratitude. Kaya po tayo malungkot kasi mahilig tayong magreklamo. Mahilig tayong magreklamo. Hindi po natin nakikita yung mga bagay na dapat po nating ipagpasalamat. Hindi ko po sinasabing wala kayong karapatang mag-complain. Meron naman. Ano po? Pero, sabi nga po, the secret of a happy life is a grateful heart. The secret of a happy life is a grateful heart. Kaya kung kayo po hindi masaya, baka reklamador kayo. Ano po? At least maliwanag sa hapong ito. Ano po? Not all happy people are grateful people.
but all grateful people are happy people. Ulitin natin yon. Not all happy people are grateful people, but all grateful people are happy people. Ano po? So, ano po bang buhay nyo? Kayo po ay masaya, malungkot? Nasaan po kayo? Ano po? Sabi nga nung isang matanda, Father, ang hirap ng matanda. Mabagal ka na. Bingi ka pa. Malabo pa mata mo pagka minsan. Ang daming bawal kainin, ang daming gamot. Hindi mo na mapuntahan yung gusto mong puntahan. Hindi po ba? Malungkot. Gusto mong matulog, hindi ka makatulog. Kung kailan mo gustong gising, inaantok ka. Hindi po ba, ano? Naintindihan niyo, ano? Nararamdaman niyo, ano? Di ba yung bang nasa harapan ng TV na naghihilik? Pag pinatay mo ang TV, magagalit sa iyo. Ba't mo pinatay? Nanonood ako. Di ba maraming ganyan? Ano? Ha? Either kayo yan o meron sa inyo. Ano pa? Sabi kayo, nanay, ba't kayo nagre-reklamo? Ha? Ilang taon na kayo, nanay? Ay, ako 85 na. 85 na pala kayo eh. Nagre-reklamo pa kayo. Di ba? Dapat nga, patayin na kayo eh. Di ba? Life is only 70, 80 for those who are strong. If you have lived more than 80, bonus na yun. Di po ba? Anong inaasahan nyo sa 85? Nagbabadminton pa kayo? Maganda po itanong yon. Bakit kayo nagre-reklamo na kayo ay matanda? Kasi hindi nyo nakikita na mahaba ang inyong buhay. Meron po bang mahaba ang buhay na hindi tumanda? Nakakatakot yun. Yung iba po nagpapabanat. Tabi ha, tabi. Ano pa? Nagpapabanat. Ano po? Pero inaakay na. Alam mong hindi match. Hindi match yung mukha sa lakas ng tuhod. Di ba ba na? Ha? Kaya mahirap yung gano'n eh. Mahirap yung gano'n. Yung iba namatay ng 85. Ang picture sa tabi ng kabaong nung sila'y 25. Nasa denial stage. Ano pa? Nasaan po kayo? How can you live your life in faith if you are not able to see what you ought to see? Appreciate what you ought to appreciate. My dear friends, my dear brothers and sisters, and if you look at life with love, that love must be expressed in obedience. Must be expressed in obedience. And the minimum of love is to do the law. The minimum of love is to do the law. Our Christian faith is divided into 3 C's. 3 C's. Code, creed, and call. Code, creed, and call. Code is the 10 Commandments. Creed is the basis of our faith. The belief in the cult, C-U-L-T, is the priestly dimension of our call. Code, creed, and call. Hindi nyo pwedeng sabihin, mahal kita, pero hindi mo ginagawa yung mga dapat mong gawin. Hindi po ba, anak? Tayo po mga Katoliko, meron tayong 10 utos ng Diyos. Di po ba? 10 o 7? Oh, biglang sa... Parang di kayo sigurado, na?
Hindi, 12, Father, 12. Ha? Ano po? 10. To do the 10 commandments is the minimum of love. But how can you do the 10 commandments if you yourselves do not know the 10 commandments? Hello? Hindi po ba? Ang tanong doon ay, ano yung 10? Okay, tumungo. Ano yung 10? Ha? Di ba? How can you do the law if you do not know the law? Di po ba? You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and you shall love your neighbor as yourself. Hindi ho yun ang 10 commandments. Yun yung summary. Ano pa? The first 3 commandments is what? The first commandment is, you shall have no other God aside from me. The second commandment is, thou shalt not use the Lord's name in vain. The third commandment is, you must keep Sabbath holy. Hindi po ba? The fourth commandment is, honor your father and mother. The fifth commandment is, ay, nanguhula kayo. Thou shall not kill. Di po ba? Thou shall not kill. Ano pa kasunod? 6. Thou shall not commit adultery. 7. Thou shall not steal. 8. Oy, hindi pa. Thou shall not bear false witness. 9. Thou shall not covet thy neighbor's good. And 10. Thou shall not covet. Ay, 9 neighbor's wife na, di ba? 10 neighbor's good. 11. Ha? Kung hindi nyo magawa ito, huwag kayong magpapahuli. Yung 12, pag nahuli kayo, huwag na huwag nyong aaminin. Why I'm sharing this to you? Because this is the minimum expression of our faith in the ordinariness of life. You cannot say you have lived in faith if you do not pray, if you do not go to Mass, if you have not lived the sacrament. Palagi po itong sinasabi. Mahirap po yung hindi tayo nagsisimba at pag tayo'y namatay, makikisuyo tayo sa pari na tayo po'y mimisahan. Di po ba? Ang dami ng ganon. Hindi mo nakikita sa simbahan, pero pag sila ay namatay, yung iba nga, umalis na sa pagiging Katoliko eh. Sumamal sa iglesia ni Batman. Pero pag sila ay namatay, hahanap sila ng kaibigan, na kaibigan ni Father, upang sila ay bisahang gabi-gabi. Ang tanong ko po doon ay para saan? Para saan ang misa na yon? Make-up class? Maganda po itanong. Hindi po ba? Kaya nga po, sinasabi ko nga po ito eh. Lalong-lalo na doon sa mga away ng away sa pamilya, ang damot sa magulang. Naku po ninyo, may mga anak madamot sa magulang. Tabi ha, tabi. Ano po? Ang damot sa magulang. Yung mga magulang nila, nagpapalimos sa kanila. Ano po? Tapos, kung kailan may sakit na, saka pagpipiliting painumin ng gamot. Di po ba? Ano? At kung kailan hindi na makakain, saka pipiliting pakainin. Di ba? Ano? Kung kailan hindi na makalakad, saka ipapasyal. Di po ba? At pag namatay, nagmimisa si Father,
Nagmimisa si Father. Naririnig niyo ako? Yan. Sabi ko na hindi niyo ako naririnig kanina Pag nagmisa si Father, nag-homily na. Biglang may tatayo, pupunta sa kabaong. Sisilipin yung kabaong na ganyan. At hahagulgol. At yayapusin yung kabaong. I love you! Diba, no? Sinisitsitan ko yon. Shh! Tigil mo yan. Pag nahulog yan, sinong dadampot? Bakit ko sinisitsitan? Hindi na naririnig ng patay yun. Hindi niyo sinasabi ang mga salitang I love you sa patay. Sinasabi niyo yan sa buhay para nakakasagot pa. Di ba, ano? I love you! I love you bagang. Di ba? Niyayapos nyo yung nakakayapos pa rin. Ay, nakakatakot yun. Na pag inapos nyo yung patay, niyapos uli kayo. Ay! Bibitawan nyo yun, sigurado ako. Ano ba? Di po ba, no? The ordinariness of life. My dear friends, my dear brothers and sisters, it's good to ask ourselves. You know, you will not go to heaven by simply being what? By simply being religious. Religious in the sense na simba ka ng simba, dasal ka ng dasal, nubina ka ng nubina, prayer meeting ka ng prayer meeting, ano pa? Bible study ka ng Bible study, na pag-uwi mo sa bahay, ang sungit-sungit mo. Mayroon yan nagsisimba, 5:30, 6:15, 7:15. Oh, nagmisa na akong ganun Nakakainis yun. Bakit? Pag nagmisa kayo, 5:30. Pagdating na 6:15, sila na naman. Mag-aalmusal kayo, 7:15, sila na naman. Nakakainis yun. Bakit? Hindi nyo maulit ang homily. Diba na? Ay pag tinanong nyo, anong ginagawa nyo dito? Ba't di pa kayo nauwi? Ang mas nakakainis na sagot wala pa pong magawa sa bahay. So ginagawa nyo libangan si Father. Di ba? Mabuti pa sa sinihan. Tuwing pasok may bayad. Sa misa, wala, nakaupo lang. Pagdaan ng collection, pinapalo lang yung puwit ng collection box. Para kunwari may nahulog. Gana. Di ba, no? Ay, ano ba yan? Maganda pagtunan yan. Pag sabi, magsiuwi kayo. Ano sabi ng anak? Father, wag mo nang pauwiin si mama. Bakit naman? Ay, pag maaga ho yung umuwi, maagang nagmumura. Maganda pagtunan ng pansin ito. The ordinariness of life is to put into practice what we have learned. But how can we learn if we try to simply what? Being selective by what we want to hear and by what we want to see. Yung iba po sa atin, namimili lang ng pinapakinggan. Namimili lang ng tinitingnan. At pinipili lang ang inuuwi. Kaya hindi nababago ang buhay. Kung inyo pong titingnan, ang buhay ni Jesus, hindi po siya naging special. Hindi po siya, pinalaking tamad. Ibig sabihin, pinalakihan na nag-aaral, kasi kung yan po ay isang Hudyo, pinalakihan na nag-aaral, alam niya ng Biblia, at kung inyo pong titingnan ang buhay niya, alam po ninyo, dahil ang kanyang ama ay karpintero, tumutulong yan. Tumutulong yan. Kaya palagi ko nga po ito sinasabi Lalong-lalo na yung mga lola.
Dahil kayo po mga konsentidor ng inyong mga apo, ano po? Kaya po may mga bata ngayon matitigas ang ulo. Ang sagot ay, kasi walang namamalo ng lola. Di ba? Kasi pag pinagalitan ng nanay ang anak, merong lola magsasabing, ano ka ba? Napakahigpit mo sa anak mo. O dito ka na kay lola, dito ka na kay lola. Di ba ano? Merong mga ganun eh. Ilang beses ko po ito sinasabi. Bakit tayo, sa simula pa lang, mali na kaagad? Kasi may mga magulang na ayaw nila ang kanilang mga anak na matuto harapin ang buhay. Sa ano pa mamaraan? Ipinaggagawa nila ng assignment ng kanilang mga anak. Di ba, May mga magulang na silang gumagawa ng assignment ng anak. Alam po ninyo, malaking kasalanan yon. Hello? Pakinggan niyo ako. Malaki pong kasalanan yon. Unang-una, pandaraya yun. Isipin ninyo, nakakakuha ang grades ng grades ang inyong mga anak na hindi naman sila ang may gawa. That is cheating. Ikalawa, you are teaching your little children to be lazy. Lazy. Tamad. Father, hindi naman tamad ang anak ko. Madali lang mapagod. Parehas lang rin yun. Ano pa? Tamad. Third. Ano sabi ko sa inyo dati? Pag umuwi ang anak ninyong bagsak. Ano? Mama, bagsak ako. Eh, bakit ka bagsak? Hindi ko alam, mama, kayo gumawa ng assignment ko eh. Mas nakakahiya. Di ba ba, Di ba? My dear friends, my dear brothers and sisters, the minimum of love is to do the law. Thou shall not lie. Hindi po ba? That is lying. That is lying. Huwag niyo sabihin, Father, ako naman ay naging mabait lang. Meron pong hangganan ang kabaitan. Sapagkat magkaiba ang mabait sa mabuti. Mabait sa mabuti. May mga taong mabait pero hindi mabuti. Ano yung mabuti? Yung mga mabuti, ginagawa ang tama, iniiwasan ang mali, kahit may magalit. Ang mabait, nagbubulag-bulagan sa mali dahil ayaw nilang may magagalit. Hindi po ba? Suriin po natin mga buhay sa pang-araw-araw. The minimum of the law, the minimum of love is doing the law. The code. The creed. The creed is our faith. Ilan sa atin ang talagang pinag-aaralan ng pananampalataya? Kaya po tayo mga Katoliko, ang dali po nating masway sa ibang sekta kasi pag tayo po'y tinatanong, hindi natin masagot. Ang iba sa atin ang sagot, basta. Ano ba? Basta. Nakalakayan ko na yan, basta. Nakapo niya? Hindi natin napag-aralan. Ayaw naman nating pag-aralan. Hindi po ba? Pag tinatanong niyo po ang mga tao ngayon, ano po, lalo po yung mga bata, magsulat ka ng 10 pangalan ng santo. Ano po? Magsulat ka ng 10 pangalan ng santo. Hindi nakakasampo. Kasama na doon si Santa Claus. Di ba? Hindi nakakasampo. Pag tinanong po ninyo, ano pong okasyon ang ating pinagdiriwang ngayon? Di po ba? Hindi alam. Anong ginagawa sa Holy Week? Ang sagot ng mga bata, nagbabakasyon po kami. Nagpupunta po kami sa beach. Di ba? Nagpipiknik po kami. Ano ninyo? Kanino natuto yan? Hello? Huwag niyo sasabihin kay Father. Di ba, Kaya nga po yun ang nakakatakot. Anong halimbawa po dito? Palagi po ito sinasabi sa mga magulang. Dalhin ninyo ang inyong mga anak sa palengke. Yung bang mga anak nyo nakarating na ng palengke? Supermarket.
Pero nakarating na po ba ng palengke? Yung iba, hindi. Yung hindi ba nakakatapak doon sa mga putik-putik niya, mga ganyan, ano? Hello? Ba't hindi nyo dinadala? Kasi ayaw nyo rin pumunta doon. Di po ba, ano? Maganda yung dinadala nyo sa palengke. Para nakikita ninyo, ito pala itsura ng baboy. Ito pala itsura ng manok. Bakit? Pag pinag-drawing nyo ng manok ang mga bata ngayon, hita na lang. Huwag ho kayo magtawa, yun ang katotohanan. Pag pinag-drawing nyo ng manok ang mga bata ngayon, hita na lang. Bakit? Wala kayong ginawa kundi dalhin sa Jollibee, McDonald's, KFC. Di po ba? Hindi na nila alam ang itsura ng buong manok. Paano nyo sasabihin, kaya nilang tingnan ang buhay sa kabuuan, ni manok hindi nila alam ang itsura? Di ba? Maganda pong pagtunan ng pansin ito. When you talk about creed, ano po talaga ang ating pananampalataya? The simple description of the creed is we have a Father who creates, we have a Son who redeems, we have the Holy Spirit who sanctifies, and we have a church, one holy, Catholic, and Apostolic Church. Basic, hindi po ba? Basic. Pero sa pang-araw-araw na pamumuhay, ni hindi na alam ng marami ngayon ang ating pananampalataya. Hindi na alam. Mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga po, when we talk about the cult, the liturgical aspect of our faith, hirap na hirap tayo. Anong nangyayari? Naiiwan tayo sa ritual, ipinapasa natin ang ritual, at hindi yung katotohanan tungkol sa ritual. Hindi po ba? Tungkol sa ritual. Hindi na maliwanag sa atin yung katotohanan ng pananampalataya at pamanhiin. Hindi na maliwanag sa marami sa atin ang katotohanan ng ating pananampalataya at ang pinagkaiba ng mga paswerte-swerte. Di po ba, no? May mga kakilala po ako naglilingkod sa simbahan. Ano po? Pero pag pumunta kayo sa bahay nila, kung ano-ano mga nakasabit sa pinto. May mga bell, may mga salamin. Di po ba, no? At pagpasok mo sa bahay, ang daming hayop. Ano po? May kabayo, may pusa, may baboy na nakahilata, may palakang may piso. At ang hindi nawawala ay ang pusang kakaway-kaway. Di po ba? Bakit? Kasi inaano po natin na baka naman swerte, Father, swerte. Hello, hi. Kumakaway sila. Hindi nyo marinig. Kawawa naman kayo. Kayo po ang pinag-uusapan namin dito. Hindi daw marinig. Paano yan? Yun. Okay? Salamat sa pagkaway. At least nalalaman ho namin. Actually, ako po, introduction lang ako. Para lang i-test ko sino yung hindi nakakarinig, hindi nakakakita. Ang mahalaga po yung mga kasunod sa akin speaker. But my dear friends, my dear brothers and sisters, in the ordinariness of life. Naku po ninyo? Bakit po ba sa pang-araw-araw na pamumuhay, parang napakabigat na sa maraming mga anak ngayon ang gumalang sa kanilang mga magulang? Napapansin po ba ninyo yan? Di po ba? Yung po bang hindi tumatayo kapag kayo'y dumadating sa bahay? Hindi na kayo sinasalubong. Bakit?
abala sa pagko-computer. Hindi po ba? Hindi na kayo sinasalubong. Kasi nakatutok sa TV. Hindi po ba? Wala. Hindi na kayo sinasalubong. Hindi kayo pinapansin na kayo dumating. Kaya yung iba nanakawan na lang. Bakit? Hindi alam na magnanakaw na yung pumasok. Kaya nga, hindi nyo masisisi na may mga magulang ngayon na nag-aalaga ng aso. Bakit nag-aalaga ng aso? Kasi yung aso, at least sumasalubong. Yung mga anak, hindi. Di ba ba, no? Kaya, yung aso na bless. Oh, bless, puppy, bless. Di ba, no? Ay, kasi yun ang sumasalubong di ba ba? Pero palagi ko po pinagdadasal ito. Sana po hindi matutong mag-computer ang aso. Baka wala na rin aso sa malubong. Di ba ba, no? The ordinariness of life. Maganda pong pagtunan ng pansin ito. Sabi nga po nila, nung unang panahon, bago kumain, nagdadasal muna. Ngayon, bago kumain, kinukunan muna ng picture. I-upload sa Facebook. Di ba, no? That's the ordinariness of life. Pero maganda din naman ho yung Facebook. Bakit? Kasi may mga anak na nagsisinungaling. Ay, kami po ay may outing. Oh, okay, sige. Magkano? Tapos makikita mo, naka-upload sa Facebook kung saan sila nagpunta na. Hindi sila nag-outing. Naglakwatsa sila. Di po ba, no? My dear friends, my dear brothers and sisters, it's good to ask ourselves why we are so afraid to live the faith in the ordinariness of life. Because it is not convenient. It is not popular. And it is not profitable. Inuulit ko. We are afraid to practice our faith because it is not convenient. It is not popular. And it is not profitable. Kung napapansin po ninyo, ang hinahanap ng maraming tao ngayon, kung ano ang madali. Ano ang madali? Sinong gusto mo mapangasawa? Yung madaling ligawan. At pag napangasawa mo na, madaling hiwalayan. Yan, madali. Di po ba? Anong gusto mong kurso? Yung madali lang. Di po ba? Yung walang exam. Ano po? Lahat gusto madali. Di po ba? Anong gusto mong kainin? Yung madali, yung mura. Ano po? Pagkain namin ganyan, kumakain kami. Ano po? Order kayo, order. Yan. Ang unti ng order. Tapos nung ako'y magbabayad na, sabi ng waiter, Father, binayaran na po nun. Di tinginan. Sabi, ay, salamat po. Sabi ng mga kasama ko, ay, sayang, sana naka-order pa tayo. Di ba? Pag hindi sila magbabayad, gustong umorder. Di po ba? Naghahanap kung ano ang madali. Kaya ano po nangyayari? Palagi ko po ito sinasabi ito. We have a lot of people today full of wishbone but no backbone. We have men and women of today full of wishbone, but without a backbone. Dahil gusto madali. Gusto madali. Ayaw ko dyan, may seminar. Di ba, no? Father, magdo-donate na lang ako. Pati si Father gusto bayaran. Di ba? Ayaw mag-seminar dahil sa binyag. Naku po ninyo, bakit ba kailangan pahirapan? Mga minamahal na mga kapatid, ano po yung mga minamadali ninyo? Minamadali. Suriin po ninyo. Ano yung mga Kaya, akala po natin, ang pagpasok sa langit, madali lang. Hindi. Hindi. Ano pa? Hindi lang yung convenient,
Naghahanap tayo ng mga bagay na popular. Ay, huwag ka na magsimba. Huwag ka na magsimba. Di ba? Pag ikaw ay matanda na, mabuti kung abuti ka ng pagtanda. Di po ba? Marami sa atin magaling lumait sa mga nagsisimba. Marami sa atin madaling lumait, criticize those who serve in the church. Pero pag tinanong ninyo, ba't ayaw po nyo mag-serve? Sila na lang, Father, sila na lang. Di ba? Tabi. Ano po? Marami sa atin nagrereklamo na ang inyong mga parokya, ang inyong mga lay minister matatanda. Wag ko daw gamitin yung matatanda. Ano po? May edad. Ano po? Pero pag tinanong nyo, ba't ayaw nyo mag-serve? Ay, sila na lang, Father, sila na lang. Nirereklamo mo. Ay, ikaw ayaw mag-serve. Ang hirap nung gano'n May edad na yung lay minister mo. Ano po? Ang tagal dumating ni Kristo simula altar hanggang sa... kasi may edad na, hindi po ba? At kailangan sa kamay kayo nangungumunyon. Kasi nanginginig na yung kamay. Kasi kung sa bibig, hahabulin ninyo, di po ba? Katawan ni Kristo. Kaya nung Ash Wednesday, doon sa mga may edad, walang pumipila. Bakit? Ay nanginginig ang kamay So malaki ang cross. Yan. Marami sa atin mahilig tumawa. Pero ayaw tumulong. Hindi po ba, Maganda pong pagtunan ng pansin ito. If you look at the ordinariness of life, tayo po ba ay nagiging involved? You want a beautiful church. You want what? Lahat may gusto nyo, gwapo ang pare. Di po ba, Pero pag sinabi ninyong, nanay, pwede po magpare ang anak ninyo. Ano sagot na ibang magulang? Wag, Father, sayang. Di ba? Pag tinanong nyo, bakit daw sayang? Gwapo Yun ang masakit na sagot. Bakit pangit ba kami? Diba? Di ba maganda tanong? My dear friends, my dear brothers and sisters, if you look at the ordinariness of life, faith in the ordinariness of life, what do you expect? People walking in the water every day? What do you expect? People levitating every day? What do you expect? Hello? What do you expect in the ordinariness of life? That you are spared from what? From the problems of this world? We cannot embrace faith in the ordinariness of life because we tend to believe that as a believer, I am entitled to a troubled, free world. Ito po ang problema ng marami. We have failed to live our faith in the ordinariness of life because we tend to believe that we are entitled to a troubled, free world. Ibig sabihin, dahil ako ay naniniwala sa Diyos, dapat hindi ako nagkakasakit, wala kaming problema, hindi kami nag-aaway, hindi kami naghihirap, palaging masagana ang aming buhay. Isa na lang ang hindi nyo sinasabi doon. Dapat hindi kami namamatay. But life, whether you like it or not, brothers and sisters, the ordinariness of life is that you wake up in the morning, you sleep in the evening, with all the headaches and with all the pains. Kaya nga tayo malungkot dahil ang nakikita lang natin ay ang mga bagay na dapat nating ireklamo at hindi yung mga bagay na dapat nating ipagpasalamat. Napupuno ang simbahan kapag maraming problema ang tao. Napupuno ang simbahan kapag nabalitaan nilang malapit ng gumuho ang mundo. Napupuno ang simbahan kapag maraming trahedya. Ngayon sisisihin natin ang Diyos, bakit ang dami kong problema?
Ang sagot po doon ay, kasi nung bumubulong sa iyo ang Diyos, hindi mo pinapakinggan ang Diyos. Inantay mong sumigaw ang Diyos. The Problem of Pain by C.S. Lewis is what? He says, joys are the whispers of God, pains are the shout of God. Joys are the whispers of God, pains are the shouts of God. Kailangan bang sumigaw ang Diyos? My dear friends, my dear brothers and sisters, kapag merong sumisigaw, ibig sabihin, merong hindi nakikinig. Kapag sumigaw ang nanay, ibig sabihin, may anak na hindi nakikinig. Hindi po ba? Kailangan bang sumigaw ang Diyos in the ordinariness of life? Hindi. Palagi ko nga po sinasabi ito, marami sa atin ang natutulog sa gabi, lang panalangin nyo lamang ay sana mahimbing ang aking tulog, sana makapagpahinga ako. Hindi po ba? Pero kung wala kayong appointment kinabukasan, walang nagsasabing, sana magising ako ng maaga. Hindi po ba? Napapansin po ninyo yan? Hello? Tingnan po ninyo yung mga panalangin. Sa gabi, ay sana ang sakit ng likod ko, ay, sana makatulog ako. Di ba? Pero kukunti lang ang nagsasabi na sana'y magising sila bukas ng umaga. Why? Because we tend to believe that we are entitled to waking up in the morning. We are entitled to wake up in the morning. Mamayang gabi, sana maalala nyo ang talk ko, mamayang gabi, ito po ang gawin nyo. Once lang, once. Isang beses lang, mamayang gabi lang. Bago kayo matulog, hingin nyo sa Diyos, Lord, sana mahimbing na mahimbing ang tulog ko. Sana makapagpahinga ako. Di ba yun ang panalangin? Huwag kayong mag-alalang gisingin ako bukas. Mamayang gabi lang. You ask the Lord to bless you with a restful sleep. And ask the Lord, don't bother to wake me up tomorrow. Just tonight. Tonight lang. Isang beses lang naman eh. Bakit po kayo natatawa? Dinadaan nyo sa tawa ang inyong mga takot. Hindi po ba? Dinadaan natin sa tawa ang ating mga takot. Takot na ano? Baka hindi ako gisingin ng Diyos bukas. Hindi po ba? Kasi nakakalimutan natin that in the ordinariness of life, in spite of not praying, in spite of our complaints, God continuously blessing us. Many among us have been complaining for the things you have not been receiving, but very few among us had been thankful for the things we receive, even we have not asked. Marami po sa atin na nagrereklamo sa Diyos sa mga bagay na pinagdadasal natin na hindi po natin natatanggap, pero iilan lang ang nagpapasalamat sa mga bagay na natatanggap natin kahit hindi natin hinihingi. Hindi po ba? How many among us in the ordinariness of life say thank you to God for the good health you have? How many? Ilan sa atin sa pang-araw-araw ay nagpapasalamat sa Diyos na kayo ay malusog? At kung kailan tayo may sakit, saka tayo nagrereklamo sa Diyos.
Pero ang tanong po nun ay, nung kayo po ba'y malusog, naalaala po ba ninyo ang Diyos? Tingnan po ninyo ang mga bata ngayon. Pinagluto nyo ng itlog, may sinangag, ano po? Ano pa? Ano pang inuulam nyo sa umaga? Ha? May corned beef? May ham. Ano pa? Kung ano? Pero ang gusto lang niyang kainin, hotdog. Halimbawa, hotdog. Ano po? Hotdog. May mga batang, pagtingin nila sa lamesa, walang hotdog. At sasabihin nila, bakit wala tayong ulam? Bakit wala tayong ulam? Bakit? Hindi nyo tinuruan ng mga batang i-appreciate kung ano ang meron. Sa matatanda, tabi. Lalong-lalo na yung mga babae. Ang dami niyong bag, ang dami niyong sapatos. Di po ba, anak? Ha? Totoo yan. Kahit walang pera, pag sale ang bag, ay, pumipili. Dapat match ang kulay ng bag at sapatos. Di po ba, ano? Marami ngayon, maraming sakit ng mga babae. Tabingi. Bakit? Ang lalaki ng bag. Ano po ba mga laman yan? Bakit ba kailangang dali ng gas stove? Ang lalaki ng bag. Late sa linggo. Bakit? Hindi makuha yung match na damit, bag at sapatos. Ano pa? Late na tayo. Ano sasabihin? Ay, wala akong damit eh. Hindi nyo naranasan na mawalan ng damit. Hindi nyo naranasan. Hindi tayo sanay. Yung mga palaging nagpa-park na sikip ang parking area. Ano po yung, ay, hirap. Tapos dumating sila sa oras na wala pang nakapark. Napapansin niyo ba yon? Hindi sila makapamili ng parking. Dahil hindi sanay na maraming parking. Naparin niyo? My dear friends, my dear brothers and sisters, noong ako po'y seminarista, na-assign ho ako dyan sa Pugad Baboy, sa Caloocan. Hindi ko comics yung Pugad Baboy. Ano po? Yan po'y may lugar talaga ng Pugad Baboy sa may Caloocan. Bakit ang tawag dyan ay Pugad Baboy? Dahil lahat ng mga kakanin sa iba't ibang restaurant, kinukolekta nila, dinadala nila dyan. Pinipilian, niluluto, at yung mga nilulutong tira-tira, pinagbibili as kaning baboy. 1993, uso na ang pagpag. Alam po yung pagpag? Yung mga nakuhang pagkain sa restaurant na hindi naman kinagat, hindi, pinapagpagan lang. Ano pa? Inaasan lang yung kanin, ketchup, ipriprito ulit. Yun ang kakainin pagpag. Ano pa? Na-assign ako dyan. Yun ang trabaho ng mga tao. Doon kami magwi-weekend. At dahil kami naman ay nag-iingat sa mga kalusugan, nagdadala na kami ng baon. Ano po? Nagdadala kami ng diba? Oh. At dahil yung aming mga tinitirhan doon, hindi sila sanay na meron silang mga bagong pagkain. Pag dumadating ako, lahat ng dala ko, lulutuin na namin. Lulutuin na yung kanin, yung mga dilata, ano po? Kahit hanggang bukas pa ako, kahit nakakain ako sa seminaryo, pag niluto nila, kakain uli ako. Bakit? Alam kong yun ang huli kong kain eh. Ano ba? Oh, ano ba? Pero minsan, dumating ako sa kanila, mayroong bagong kanin. At ang ulam ay parang corned beef. Hindi pinapansin ng dala ko. Sabi ko, naku, malaking kita kahapon. Anyway, pag upong ganon, kuya, kain ka. Siyempre, kakain ka. Inaalo ka eh. Di ba ba, no? Di kain. Lagay mo ng kanin. Kuha ka ng corned beef. Sinubo. Ay, no, nasa bibig na. Hindi corned beef. Kasi alam niyo naman ang lasa ng corned beef. Di ba ba, no?
Naku, hindi to corn beef. So naglalaro yung isip mo. Ano kaya ito? Nilulunok mo, hindi mo malunok kasi alam mo hindi corn beef. Diba? Pag ininom ko ito ng tubig, dadami. So, kailangan lunukin mo. Pinipilit ko wag tumulo ang aking luha. Pero alam ko talaga hindi corn beef yun. Ano pa? Pero hindi naman pagpag kasi bago eh. Mitchang eh. Anyway, napansin nung isang bata na ako'y nguya ng nguya, nguya ako ng nguya. Sabi niya, kuya kayo, ayun nyo na yan. Eh, pagkakataon na, di ba? Sabi, hindi, sige ko na. Alam ko may pag madamot ko pa. Kainin mo, sige. Ako na may busog. Di ako'y tumayo. At tinignan ko doon sa basurahan. Nakita ko may dilatang bagong bukas. Ano po? Ay, dilata naman pala eh. Pero hindi ko makita ang tatak. Sinisipa-sipa akong gano'n. Para umikot. Lo and behold, nakita ko. Ano pa? Meat chunks. Pedigree. Ano naman nakakatuwa doon? Kaya siguro ganito ako, nakakain ako ng pedigree. Ano ba? But my dear friends, my dear brothers and sisters, why I'm sharing this to you? Because we tend to believe that to eat regularly is the ordinariness of life. No. To have a cloth to wear is not what everybody is enjoying. To wake up in the morning is not something everyone is enjoying. To have something to drink, may pampaligo, may isusuot, may sapatos. Naku po ninyo. Because you have the tendency, you have been doing it regularly, you tend to believe that's already the ordinariness of life. Because we have so many chapels and churches in the Philippines, so many priests, na napakadaling maghanap ng pari, masisimbahan, you thought that is the ordinariness of life. No! Marami sa atin na natutulog ni walang banig. Marami sa atin natutulog ni walang bubong. Marami sa atin ni hindi kumakain. Marami sa atin na na may sakit na nag-aantay na lang. Marami sa atin, mga minamahal na mga kapatid, na sariling mag-anak, naghiwa-hiwalay na para lang mabuhay ang isa't isa. Marami sa atin, sa ibang bahagi marahil ng mundong ito, may simbahan pero walang pari. Marami sa atin na hindi makapagdasal ng hayagan kasi pinipersecute. What I'm trying to say, my brothers and sisters, we fail to appreciate the ordinariness of what we have because we tend to believe this is really what life is all about. Kaya nga po marami nag-aaksaya ng pagkain kasi hindi nyo pa naranasan ang magutom. Marami nagpapabaya sa kalusugan kasi hindi nyo naranasan ang magkasakit. Marami sa atin ang binabaliwala ang mga magulang kasi hindi pa kayo namamatayan. Marami sa atin ang hindi marunong magpasalamat kasi akala natin, karapatan natin ang meron tayo ngayon. Kaya dahil dyan, marami sa atin ang takot ipahayag ang pananampalataya. Sa mga pagkakataong ito ay mahirap ipahayag.
Sa mga pagkakataong merong tumutuligsa. Sa mga pagkakataong magdudulot ito ng kahirapan para sa akin. My dear friends, my dear brothers and sisters, kahit sa mga misa, sabi ko nga sa inyo, ang peace be with you. Yung iba sa inyo, peace lang ang meron eh. Batiin mo yung katabi na peace be with you. Peace. Bakit? Kasi nagsisimba tayo na walang pakialam. We tend to believe that we will go to heaven alone. My dear friends, my dear brothers and sisters, you don't appreciate prayer because you have not reached rock bottom. We complain because we tend to believe we are entitled to a trouble-free life. Nagkasakit ba si Jesus? Hindi ko alam. Pero I'm sure nagkasakit. Nagutom ba? Opo. Napagod ba? Opo. Pero maraming ginawa si Jesus na hindi mo ginawa. Nagbitbit siya ng isang krus na hindi naman dapat para sa kanya. Namatay siya sa isang krus na hindi naman dapat para sa kanya. But my dear friends, my dear brothers and sisters, why we have failed to live our faith in the ordinariness of life is because we have failed to understand the God we believe. The faith in Jesus, the God who saves, failed to sink deep into our hearts because we have failed to understand who this God is. Saint Jerome said, ignorance of His scriptures is ignorance of Jesus Christ. And the Catechism of the Catholic Church have said this, and ignorance of Jesus Christ is the root of all deviation in one's moral life. The ignorance of Jesus Christ is the root of all deviation in one's moral life. We have failed to live our faith in love and obedience because we have failed to understand that this faith is all about relationship. It is a relationship founded in gratitude to the God who have created me with a purpose so that I may attain my own salvation. My brothers and sisters, we have failed to obey because we have failed to love. In closing, allow me to share to you the paradox of life from the book of Mother Teresa of Calcutta, A Simple Path. The title of the poem is Anyway. Anyway. People are unreasonable, illogical, and self-centered. Love them anyway. If you do good, people will accuse you of selfish, ulterior motives. Do good anyway. If you are successful, you win false friends and true enemies. Succeed anyway. The good you do will be forgotten tomorrow. Do good anyway. Honesty and frankness makes you vulnerable. Be honest and frank anyway. What you spent years building may be destroyed overnight. Build anyway. People really need help, but may attack you if you help them. Help people
anyway. Give the world the best you got, and you'll get kicked in the teeth. Give the world the best you've got, anyway. In the ordinariness of life, love, do good, succeed, be honest and frank, build anyway, help people, and give the world the best you've got, regardless of. Why? Because I will not be here forever. You will not be there forever. Your mother, your father will not be there forever. Your children will not be there forever. Your wife, your husband will not be there forever. And it will be a waste of time if you have been busy and you have failed to love them when there was a time. Sayang ang pagluha dahil sa panghihinayang kaysa sa pagluha na dahil na-miss ko ang mga dati kong minamahal. Faith in the ordinariness of life means to live in love and obedience. Love founded in gratitude. Obedience founded in love. The world will never be perfect. Don't wait for a good weather to walk outside your door. Because if you will keep waiting for a good weather, you might die missing the beauty of this world. Give anyway. Love anyway. Smile anyway. Pray anyway. Ama naming mapagmahal, batid mo ang kalooban ng lahat ng narito. Ang mga may sakit, ang mga may problema, ang mga naghahanap ng pagmamahal. Panginoon, sa gitna ng ordinaryong buhay, nawa po ay patuloy mong maipaalala sa amin na kahit kailan, hindi mo kinalimutan na kami ay mahalin at pagpalain. Panginoon, kung kami man po ay nakakalimot, ipagpatawad mo na sa gitna ng aming mga kasaganahan, nakakalimot kaming magbigay. Na sa gitna ng aming mga kalusugan, nakakalimot kaming ingatan ang aming mga katawan. Na sa gitna ng kasaganahan, maaring ng pera, nakakalimot kaming magtipid. Na sa gitna ng aming mga pagtawa, nakakalimot kaming makibahagi sa mga lumuluha. Panginoon, alisin mo ang aming mga pagkatakot na tumulong sa mga nangihina, saluhan ang mga nagugutom, ipagdasal ang mga ayaw ng tumingin sa iyo. Panginoon, tulungan mo po kami na huwag pabayaan ang matatanda sa gitna ng kanilang mga pagkatakot.
Tulungan mo kaming magpatawad sa ulit-ulit na pagkakamali ng sarili naming kamag-anak. Tulungan mo kaming maging banal sa gitna ng makasalanang mundo. Tulungan mo kaming magbigay sa isang madamot na lipunan. Tulungan mo kaming maging totoo sa gitna ng umiiral na kasinungalingan. At higit sa lahat, Panginoon, tulungan mo kaming manampalataya sa gitna ng aming mga pag-aalinlangan. Panginoon, hilumin mo ang sinumang may sakit dito upang maramdaman nila na sa gitna ng kanilang karamdaman, merong isang Diyos na patuloy na nagmamahal. Dumating man ang araw ng aming mga paglisan, ay sana'y mag-iwan kami ng isang alaala na sa isang ordinaryong pang-araw-araw na buhay, hindi kami natakot magmahal. Dahil merong isang Diyos na tulad mo na hindi napagod magmahal, di mapagod magpatawad hanggang kamatayan. Ang lahat ng ito, Ama, ay hinihiling namin sa iyo sa pamagitan ng iyong anak na ang Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.